Joseph Batitis. Panalangin para sa natatanging kahilingan nila Francis and Philip Molina, Ronald Salamat, Gilette Pangco, Lydia Cascasan, Cecilia Rigodon, Maria Therese Dizon, Rosalina Aguirre, Felisa Casamayor, JC Buluran Salonga, Remedios Fajardo Sebeldia, Nelita Labong, John Mark Ramirez, Jasper J. Roda, Irma Ramirez, Maria Orquídea and Sean Samson, Cora Claudio, Cecilia Rigodon, Len Borromeo, Nicole Casamayor, Rodelio Keith, and Rodolfo Quizon. Magsiluhod po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbaba kaming lumalapit sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ang mga dahil sa kagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kami nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinisala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pumbuting Kura Paroko, Reverendo Padre Danichi Wee. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ialay natin at isama natin sa ating panalangin para sa araw na ito ang ating dating Kura Paroko na si Father Douglas Badong na nagdidiwang ng kanyang kaarawan sa araw na ito. Ganon din, pagdasal natin ang mga kababayan natin na nasa lanta ng bagyo. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinawag mo si San Nicolas upang hanapin ang iyong paghahari sa sanlibutan sa pamumuhay ng may ganap na pagmamahal. Ipagkalob mong kami pinalalakas ng kanyang pagdarasal ay masayang makatahak sa landas ng pag-ibig mong tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat.
Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan. Narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, isulat mo sa anghel ng simbahan sa Sardis. Ito ang sinasabi ng may 7 Espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinalalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Gumising ka at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo nang di tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi paganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga yaon, pagsisihan mo talikdan ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan akong gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Gayunman, may ilan dyan sa Sardis na nag-ingat at napanatiling malinis ang kanilang damit. Kaya't magiging kasama-sama ko silang nakasuot ng puti, sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti, at hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Isulat mo sa anghel ng simbahan sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang matapat at tunay na saksi, at siyang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad, at bulag. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakahihiya mong kahubaran at ng gamot sa mata nang ikaw ay makakita. Tinuturuan ko't sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga, magsikap ka. Pagsisihan mo talikdan ang iyong kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok. Kung diringgin ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking luklukan, kung paanong ako'y nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking Ama sa kanyang luklukan. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan ang ating pong itutugon. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko sa habang buhay. Ulitin po natin. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig, at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid.
Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Kailanman, siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Magsitayo po ang lahat. Inibig tayo ng Ama, isinugo ang anak niya bilang panlubos sa sala. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Dooy may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zakeo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak. At dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, "Zakeo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo." Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zakeo at sinabi, "Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako ay may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtasan ay dumadating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang hanapin at iligtas ang naligaw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa ating mga kaparokya na nakakarinig ng ating banal na misa dyan sa mga barangay. Ganon din sa lahat ng mga nagsisimba sa kanilang mga tahanan via online.
Magandang umaga po. Kasama kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Isa na namang kwento ng paglapit kay Jesus ang ating narinig sa ating ebanghelyo. Kung kahapon, isang bulag ang lumapit kay Jesus dahil ibig niyang makakita muli. Naalala niyo ba? Yung kahapon, isang bulag ang lumapit kay Jesus. Ngayong araw na ito, isang puno ng publikano na nagngangalang Zakeo ang nagnanais lumapit kay Jesus. Sabihin niyo nga po, publikano. Ang publikano ay maniningil ng buwis, tax collector. Noong panahon ni Jesus, masasama at makasalanan ang tingin sa mga tax collector o maniningil ng buwis dahil sila ay naniningil ng sobra sa mga tao at binubulsa nila ito. Noong panahon ni Jesus, galit ang mga tao sa mga tax collector kasi sila ay masasama, sila ay makasalanan. Noon po yun. Hindi ko alam ngayon. Ganun pa rin ba? O bahala na kayo, wala ako dyan. Basta sabi ko, noon, galit ang mga tao sa kanila sapagkat kilala silang makasalanan ng bayan. Kaya hindi natin masisi kung bakit ganun na lang ang galit ng mga tao nang makita na lumapit si Jesus sa isang puno ng publikano. Puno, yung head, yung pinuno. Kung sa mga ordinaryong maniningil ng buwis, galit sila, abay mas lalo doon sa pinakapinuno. Ngunit kahit makasalanan, itong si Zakeo, ninais niyang makalapit kay Jesus. Ninais niyang malapitan si Jesus para makilala si Jesus. Mabuti pa si Zakeo, gustong makalapit kay Jesus kahit makasalanan. Ang ilan sa atin, madami nang ang kasalanan, ayaw pang lumapit kay Jesus. Panghuling araw na ng pagbisita ng mahal na poong Jesus Nazareno dito sa ating parokya. Kung hindi ka pa nakakabisita, kung hindi ka pa nakakasulyap o nakakahipo man lang sa ating poong Jesus Nazareno, bukas ang ating simbahan buong araw. Mamayang gabi, ihahatid na siya sa kanyang simbahan sa Quiapo. Kaya, yung mga makasalanan, huwag mahiya. Lumapit kay Jesus. Tayo nga ang dapat lumalapit. Wala tayong dapat ikahiya. Di hamak naman na siguro mas higit ang kasalanan ni Zakeo kesa sa atin. Yung kasalanan ni Zakeo, kasalanan niya sa buong bayan. Yun tayo, no? Kasalanan mo lang naman sa nanay mo, kasalanan mo sa kaibigan mo. No? Hindi ko naman sinasabing lang, pero mas higit ang kasalanan ni Zakeo, pero may pagnanais siyang lumapit at makilala si Jesus. Pero dahil napakapandak ni Zakeo, hindi naging madali ang kanyang paglapit kay Jesus. Dahil hindi niya makita si Jesus sa dami ng tao. Pero kahit madaming tao, kahit may hadlang na makalapit at makilala niya si Jesus, ginamit niya ang puno ng sikomoro para tungtungan. Kaya naman sa huli, siya ay nakita ni Jesus at tumuloy sa kanyang tahanan. Sadyang hindi tayo mauubusan ng hadlang para hindi makita si Jesus. Andyang busy tayo sa trabaho, kaya hindi makapagsimba. Maraming gawain sa bahay. Ano pang dahilan? Maraming aralin, walang pamasahe. Ano pang hadlang? Diba kung ano-anong ating dahilan? Ika nga ng kasabihan, kung gusto,
may paraan. Kung ayaw, madaming dahilan. Pero hindi tulad ni Sakeo, ginawa niya ng paraan ang mga hadlang para makalapit kay Jesus. Mas matindi yung kanyang pagnanais na makita si Jesus kaysa ang mga hadlang sa kanyang buhay. Gumamit siya ng isang puno ng sikomoro bilang tungtungan para makita si Jesus. Sa ating buhay, marami tayong puno ng sikomoro para tungtungan, para lang makita at makilala si Jesus. Andyan ang simbahan. Ang ating simbahan, bukas lagi. Sa kung sino mang gustong lumapit kay Jesus, andito kaming mga pare. Pwede kaming lapitan para kayo ay ilapit sa Diyos. Andyan ang cellphone, ang gadget. Wala nang dahilan para hindi makapagsimba. Ngayon, kahit street dweller, may cellphone. Naalala ko nun sa Quiapo, yung mga natutulog sa labas namin, nakikicharge pa. May cellphone. Yung iba nga di baling walang makain, basta may load. So walang dahilan para hindi makalapit kay Jesus. Yung ikinahihiya mong ilapit, yan ang malaking dahilan para mas lalo kang dapat lumapit. Si Sakeo, nagnanais makita at makilala si Jesus dahil gusto niyang magbagong buhay. At kay Jesus, pwede tayong magbagong buhay. Mga kapatid, walang matinding hadlang sa taong may pagnanais na makalapit sa Diyos. Gaya ng walang matinding kasalanan ang pwedeng makapaghiwalay sa tao at Diyos. Amen? Amen. Magsitayo po tayong lahat. Sa pagtatagpo ng Panginoon at ni Sakeo, nakita natin na ang tunay na habag ang pinakamatatag at pinagmumulan ng katarungan. Ang ating mga panalangin naway magpahayag ng panatag na tiwala sa banal na awa ng Diyos. Ating sambitin sa bawat panalangin, banal na awa, basbasan mo kami. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na tanggapin ang mga naghahangad ng kapatawaran at kapayapaan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga nagpapatakbo ng ating kalakalan at industriya naway maging mapagbigay at makatarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Tayo naway maging handa sa pagsalubong sa Panginoon anumang oras siya dumating sa ating buhay at hayaan siyang manahan sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway makita na bahagi ng nakapagliligtas na krus ni Kristo ang kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga yumao naway gantimpalaan ng walang hanggang kaligayahan sa buhay ng mundong darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Panalangin na rin natin ang mga intensyon at mithiin ng ating parokya, naway sa tulong na mapagmahal na Poong Jesus Nazareno at ang mahal na Birhen ng Soledad, ay gabayan tayo sa bawat gawain ng ating parokya sa ikaluluwalhati ng Ama nating nasa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos
ang ating mga pansariling kahilingan. Isama natin sa ating mga panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Ganon din ang lahat ng mga nasalanta ng bagyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Ama naming Diyos, punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong mapagligtas na tulong kapag kami ay magkasala at naway panatilihin mo kami sa iyong pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Tanggapin sa iyong kamay, alay namin aming buhay. Bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay itong ngalan at tinapay. Magiging si Kristo tunay, gawin pati aming buhay, pagkat sa'yo dumalisay. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana, ngayong si San Nicolas ay aming ginugunita, at ipagkaloob mong kami pinalaya sa hadlang na makalupa, ay tanging sa iyo lamang maging mariwasa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Nicolas ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan.
Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Nicolas at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pakitulot sa tukso, diyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pakikinabang at pakundangan kay San Nicolas na aming huwaran, itaguyod mo kami sa iyong pagmamahal at ang mabuting gawain sa amin ay iyong sinimulan, ay lubusin mo hanggang sa araw ng pagpapahayag ni Kristo Jesus na nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating pag-ukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, hali kayo at samahan. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pababayaan at pamalagi mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaon nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Nais ko pong magpasalamat sa ating mass sponsor para sa araw na ito, ang Bagalyon at Ferranculio family. Maraming salamat po. Huling araw na po ng pagbisita ng mahal na pong Jesus Nazareno sa kanyang ina. Inanyayahan ko pong lahat mamayang gabi para sa isang misa bago ihatid ang ating pong Jesus Nazareno sa kanyang simbahan sa Quiapo. Kaya po pagkatapos po ng misa, may maikli lamang po tayong prosesyon hanggang sa maihatid natin ito sa kanyang simbahan sa Quiapo. Muli po, huling araw na po ng pagbisita ng poong Jesus Nazareno dito sa ating parokya. May oras pa po para sumaglit man lang dito sa ating simbahan. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto
ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati